Okay, good morning. So sabihin nga po natin sa ating katabi, I'm glad you're here today. Amen. Tayo po nagagalak sapagkat naroon tayo ngayon. So, praise God. Kasabay po ng ating Sunday service, mamaya ang couples, no? So, congratulations. Nagkaroon po tayo ng 2 araw. Una po ay yung mga children, ay nagkaroon po sila ng 1 week DBBS. Then, sumunod ang mga young people noong nakaraan. Nagkaroon po sila ng 2 days camp. Then, minabuti natin na ito ay magpatuloy dahil isa sa misyon ng iglesia ay magkaroon ng kalakasan spiritual. Kaya ginagawa po natin lahat para bawat pananampalataya ay madala po doon sa tinatawag na maturity in Christ. Sabihin natin, maturity in Christ. We have life in Christ, but we need to pursue our maturity in Christ. Salvation is free, but maturity is costly. Bakit? Sapagkat kailangan natin magbigay ng oras. Magbigay tayo ng panahon para po doon sa maturity. Kasi kung salvation lang, matapos tayo makakilala sa Panginoon, pwede na tayo umuwi sa langit. But we need to treasure the relationship, especially as Christian, na going mature. Katulad ng ating mga anak, di ba? Nagkaroon ng continuous growing sila mula po sa milk. Marahil yung anak nyo kumakain na ng bread. Then after bread, kakain na siya ng food. Then hanggang sa mamit niya yung solid food. Hanggang sa ma-develop yung maturity at magkaroon ng sense of maturity and sense of responsibility. So our Christian life is also the same. Sapagkat yung sense of maturity and responsibility is we need to treasure. Kasi hindi tayo katulad nung si Simba uuwi, ang tawag doon Simbawe. Si Simba uuwi, si Simba uuwi. Hindi ganun po ang ating disenyo ng ating pananampalataya. Meron pong aklat na kailangan natin pong ito mapag-aralan sapagkat Biblia ang isa sa napakahalagang bagay na matutunan ng bawat isa. Even sa decision making. Naalala ko po na ako'y nagkasal noong nakaraan po sa Los Baños. So umaga kami dumating, then may nagtanong sa akin. Sabi ay, paano ba kayo magkasal? Kasi Christian siyempre. Ay may ninong na hindi Christian. Sabi ko, pinapahalagahan namin sa pagkakasal ang 3 bagay. Una, pisikal. Ikalawa, legal. Ang huli, spiritual. Hindi lang naman yung magsama kayo. Kundi kailangan din ay magkaroon kayo ng pagmamahal sa isa't isa at may legalidad at lalo-lalo na yung spiritual. Ganun ba? So, tuwa naman ako sapagkat yun namang isa, may ninong na pastor pala na galing pang abroad na natutuwa siya dahil ang kanyang pamangkin ay kinasal sa Christian. 2 na tanong, 2 na pagkakaalam, 2 na pagtanggap, at 2 pag-appreciate. Ang pinagmumulan ay yung lack of understanding. Hindi kasi alam ng isa ang biblical principle about marriage. Yung isa alam niya biblical principle about marriage. Kaya he appreciate the way nung mapakinggan niya at sabi, ang ganda naman. So in our Christian life, napakahalaga na maunawaan natin from traditional to relational tayo. Ano yun? From traditional Simbawe, si Simba uuwi, going to relationship. From tradition to relationship means, as a growing relation with God, kailangan meron kayong communication. Kailangan lumalago ang iyong relasyon sa Panginoon. Iyan ang isang napakahalaga bilang tayo ay Christian. Kung bakit may church, sa church natin tayo pinalalakas spiritually. Kung bakit meron po tayong gym, meron pa nagko-coach sa gym, di ba? Nakuha niyo po ba?
Amen? Isang kaibigan ko, nagtatrabaho sa YMCA. Coach siya doon ng karate. So marami nag-enroll ng mga bata, tinuturuan niya na self-defense. For the very one reason, magkaroon ng competence yung bata sa kanyang paglaki. Pero kasabay na tinuturo niya ang spiritual sapagkat hindi lang siya coach, kundi pastor din siya. Alam niya na may makukuha sa pagpapalakas ng katawan, pero higit na may makukuha sa pagpapalakas ng espiritual. Nakuha niyo po ba? Sapagkat ang pagpapalakas sa katawan, makikinabang ng pisikal mo. Pero ang pagpapalakas sa espiritual, ang kabanalan, ay magdadala ka doon sa buhay na walang hanggan. Amen po. Amen. Kaya, tutuwa ako, no? Na balanse yung kanyang pagtuturo. Kaya, ang church ay isang lugar na pagpapalakas. Sabihin nga natin, pagpapalakas. So, kailangan ay magkaroon tayo ng intimate relationship to the Lord. Sabihin nga natin, intimate. Pag sinabing intimate relationship is about relationship. Before I proceed to my topic today, kasi nais kong bigyan ng magandang platform o foundation ang teaching ko ngayon. Na tayo kasi nasa last day na eh. Do you believe we are in the last day? Nasa end time na po tayo ngayon. At pasalamat tayo inabot nito. At pasalamat sapagkat may Bible na sasanggunian natin sa mangyayari sa hinaharap. Hindi tayo baka-baka sakali, hindi tayo hula-hula, kundi ano ba sinasabi ng Bible. At ito ay nagduduro doon sa line ng kalapitan natin sa Diyos. Alam niyo sa Bible, maraming disciple ng Panginoon. Meron siyang 300 o 500, 300, the crowd. Meron siyang 120 disciples. Meron siyang after ng 120, meron siyang 30 disciples. Meron 12, may 3, at merong 1. Nakuha niyo po ba? Sa 3 na andun yung magkapatid na James and John. Sila Peter, yung mga anak ni Zebedee. Si John ang pinakamalapit. Bakit? Si John the Beloved ay physically kapatid ni Jesus Christ. Kaya si Mary nagkaanak pa, hindi lang si Jesus. Panganay ang Panginoon sa Kristo. Noong naipanganak si Jesus, virgin pa rin si Mary. Pero nagkaroon po ng pagsasama si Maria at si Jose, nagkaroon sila ng 5 anak at isa si Juan, John the Beloved. Yung may hawak na revelation. Kaya revelation ang tatalakayin natin. So, maibig sabihin, sa ating kalapitan, saan tayo doon? Kasi yung crowd, Luke chapter 5, nasa crowd lang sila dahil may pangailangan sila kay Jesus. Nakuha niyo po ba ako? Amen. Yun namang 300 ay needy person but waiting about the coming of Jesus. Isa doon, yung naghihintay ng mga himala, yung babaeng dinudugo. So, mga naghihintay kay Jesus. Pero napakaganda, yung 12 kasama ni Jesus. At yung 3 kasama ni Jesus sa pagkapahayag sa kanya doon sa Matthew chapter 17. Ipinahayag ni Jesus ang kalwalhatian niya at tinanggap sa Ama at nung bumaba po yung 3, si John, si Peter, si James, dalada nila yung 3. Kaya alam niyo sa atin, about close relationship to God, hindi ang Diyos ang namimili. Pinipili tayo lahat. Pero to be close unto Him, pinili mo yan. Nakuha niyo po ba ako? Nakuha niyo po ba ako? Sa pag-aasawa, maraming magagandang babae, pero pinili mo siya. Sa course, ang dami magagandang course, pero pinili mo yon. Nasa atin ang pagpili. Si Joshua, ang sabi sa 24:15, pumili kayo kung sa kayo maglilingkod. The God of Amorites, Hittites, Israelite. But ako, pipili maglingkod sa Diyos. So where we are, it is your choice.
Nako niyo po ba? Hello? Sa pagpunta lang sa church, pinipili mo din ang upuan mo, di ba? Amen? O gusto ko sa unahan ako kasi malapit. Yun naman iba, doon ako sa gitna. Yun naman iba sa likod. Hindi masama yun. Pero kasi nasa pagpili yun eh. Pag pinalipat ka at pinakailbang ka, magagalit ka. Ay, dito na ako. Ang ganda na upo ako dito, may electric pan eh. Are you there? Pero minsan ang tanong nito, sa ating pinipili, tayo ba'y napapalapit sa Diyos? Nakuha niyo po ba ako? Kaya sabi ko namin sa kahapon sa mga adult, sa kanilang seminar, lahat ng mga lalaki, lahat ng mga magulang, marami tayong pangarap na madala na malayo marating natin sa buhay. Pero tandaan natin, bantayan natin, baka habang tayo lumalayo ang ating pangarap, lumalayo tayo sa nagbibigay. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng bagay. Amen? Amen po ba? Kaya sabi mo sa tabi mo, sino pinili mo? Amen. Kaya napakahalaga yung pagpili. Oo. Siyempre, sabihin mo, Lord, gusto kong maging malapit sa iyo. Gusto ko katulad ni James, ni John, ni Peter. Kasi ito sa Matthew chapter 17, nung nagbagong anyo ang Panginoon sa Kristo, 3 lang ang pinagpakitaan niya. Sa Matthew chapter 17, dinala ni Jesus yung 3 sa bundok, nagbagong anyo. May bumabang alapa, may bumaba ang cloud, at nagsabi, "This is my beloved Son whom I please, listen to Him." Narinig yun ni Peter, James, and John. Nasabi pa nga ni Peter, gusto mo, Lord, pagpatayo ko ng kubol para sa iyo. At doon bumaba, bigla nagkaroon ng appearance si Moses at si Elijah. Nakita yon. Pero, makinig po kayo, direct from the Father, ang sabi ni Father, "This is my beloved Son whom I please. Listen to Him." Bakit sinabi yon? Kasi may influence pa sa kanila ang Moses. May influence pa sa kanila ang Elijah teaching and Moses teaching about the Torah. The Old Testament, prophetically. Dumating ang Panginoong Hesus from the New Testament. Ayaw nila paniwalaan kagad. Malibang merong mag-validate at magkaroon ng patunay. Hindi naman pwede siya magpatunay sa kanyang sarili dahil sabi nga, sino ka? Ikaw ang nagpapatotoo sa iyong sarili. Pero mapalad yung 3 yon, isinama sila. Minsan sa atin, sorry to tell, pag tayo malapit na malapit kay Lord, madali kang kausapin ni Lord. Maghahayag sa iyo ang Panginoon na hindi niya inahayag sa iba. Nakuha niyo po ba ako? Pero pasalamat yung 3, inihayag niya sa 12, kumalat na hanggang sa totally yung crowd. Na nagkaroon sila ng pananampalataya kay Kristo. Amen? Amen. Kaya sa buhay ng bawat isa, napakahalaga. Lord, every day is a brighter day. Nais ko maging malapit sa iyo. Hindi tayo maging malapit sa life in Christ. Hindi tayo maging malapit sa akin. Kasi ako, kalimutan niyo ako, walang mawawala sa inyo. Pero pag nalimutan niyo si Jesus, lahat wala sa inyo. Yes, kasi dadating araw, kwento na lang si Pastor Jimmy. Pag pinag-usapan ng life in Christ, si Bishop Jimmy, kwento na lang. Pero ako, sabi ko nga, habang may buhay ako, gagandahan ko kwento ng buhay ko. Para pag ako'y pinag-usapan, makinabang naman ang nagkukwentuhan. Amen. Amen po ba? Kasi may kwento tayo, kanya-kanya. Hindi natin mawawala yun. Na pag ikaw na pag-usapan, alam mo ba, yung taong yan, di ba? Nakuha niyo po ba? Alam niyo, may nagtanong nga sa akin kasi kahapon, may nag-post ako. May Bible study sa amin sa Gatid. Tuntua ako. Dahil wala naman life in Christ sa Gatid, sa amin Santa Cruz, ang nagba-Bible study, taga-ibang church. JA1. Jesus the Anointed One. Bigla may sumibat sa akin chat.
Bishop, di ba ibang church nyo? O yun ang problema kasi eh. Sabi ko, alam mo, tayo ngayon, Kristiyano, relasyon tayo. Minsan kasi naha-highlight tayo sa pangalan ng church. Nako niyo po ba ako? Amen? Yung para bang big church, magandang pangalan church. Hindi lang, kaya sabi ko doon sa pastor, ipinus ko pa. I'm so thankful, Reverend Rani, to reach out my family. Nilagay ko talaga pangalan ng kanilang church. Kasi ito yung panahon na hindi na pag-uusapan ang pangalan ng church. Ang pag-uusapan ang pangalan ng Panginoong Hesus. Yes. Kaya sabi ng pastor na gano'n sa akin, okay ka, Bishop, ha? Sabi ko, unang-una, matanda na ako, magtatalo pa ba tayo? Nakuha niyo po ba ako? Amen. Minsan kasi dapat maunawaan natin eh. Na ang kaligtasan para sa lahat. Wala sa iisang church. Hindi pwede ako sa life in Christ na kayo maliligtas. Abay, maghiwa-hiwalay na tayo. Amen po ba? Dahil napakahalaga na maunawaan natin, ang dala-dala nating mensahe ay ang Panginoon Kristo. Tayo ginagawa lang natin ang ating makakaya, responsibilidad para akayin ng bawat tupa. May nahihigpitan, okay lang. Di ba? Nakuha niyo po ba ako? Kasi mahalaga, nagpapaalala ka sa kanila. Kasi choices naman nila eh. Pero magpapaalala pa rin. Magpapaalala pa rin. Kasi one day, sisingilin ang dugo ng lahat ng tao sa nagtuturo. Hindi mo itinuro yan eh. Nakuha niyo po ba ako? Kaya tayo, napakahalaga na maunawa natin, we are in the last day. Kasi sa panahon ngayon, ang dami ng deception. May mga hinahangaan akong preacher, 45 years sa radio, na ngayon ay nagtaliwas ng kanyang doktrina. Na si Yahweh daw ay magnanakaw. Si Yahweh daw ay murderer. No? Nakuha niyo po ba? Hello? Yun naman ibang pastor, nangaral sa, naka-online pa. Yun daw Genesis, hindi naman daw nagkasalat kinain, baka daw nag-sex yun. Biro mo yun. Kasi yun yung point na hindi nila alam pag-aralan ng Bible. Meron naman extreme grace. Okay ka lang magkasala sapagkat pinatawad na ng Diyos ang kasalanan mo ngayon, bukas at magpakailanman. Yan ngayon ang mga doktrina lumalabas. Amen po ba? Meron namang isang doktrina na ipangarap nyo, ang kingdom of God. Hindi na raw salvation, kundi kingdom of God. Ang dami, kaya sabi ko. So ngayon, yun ang nagtulak sa akin para as a life in Christ to balance everything, to study what the Lord says in the end time. Ang tawag dito ay apocalyptic message. Kasi nasa last day na tayo eh. Bibisitahin natin ang aklat ng Revelation sapagkat ang aklat ng Revelation ay aklat ng Apocalypse kung tawagin. Apocalypse, sa ibang Tagalog, ang aklat ng Revelation. Ang aklat ng Revelation is also known pahayag. At si Juan de Beloved ang nagsulat nito. Ang istorya niyan mula chapter 1 hanggang chapter 4, no, bago ko po bigyan yung chapter 16 na ating pag-aaralan ngayon, 14 hanggang 16, bigyan ko lang po kayo ng background. Si John the Beloved ay one of the disciple of God, the very close to Jesus. Na-persecute siya because of his belief. At kakaiba ang persecution ng taong ito sapagkat siya ay inihulog sa kumukulong langis. Kasi ang bawat great man of God ay grabe ang pamumuhay nung araw. Para lamang maipangaral ang salita ng Diyos, there is so many sacrifices. No, there is a lot of sacrifices. Buhay, sakripisyo, pagtitiis. Yan ang story ng Bible. Yan ang story ng Biblia. At ito si Juan John the Beloved ay isa sa nakaranas na usigin. At sa kanyang pag-uusig, nung siya ay nagkaroon ng severe persecution, inihulog siya sa kumukulong langis, na yun ang naging dahilan kung bakit nasunog ang kanyang mata. O, napiprito na ba kayo ng tilapia?
O ihulog nyo tilapia doon sa kumukulong mantika, ano unang bumubula? Mata. So no, in other word, nabulag ang mata ni John the Beloved. At dinala siya, tinapo sa bundok ng Patmos. At doon kauna-unahan ipinahayag ang mangyayari sa mga churches sa darating na panahon. Yung 7th church in the Asia Minor. Kaya yung 7 karakteristik ng church nalulutang sa huling panahon. At nakikita natin yan. May mga church na mahirap pero mayaman sa espiritu. May church na mahirap sa espiritu, mayaman sa pinansyal. Nakuha niyo po ba? Pagandahan ng church. Naandyan, iba't ibang katangian ng iglesia sa huling panahon. That is the 7th church in the Asia Minor. Kaya, it is too dangerous, napakahirap ngayon. Lalo-lalo na naglaganap ang prosperity gospel. Yung prosperity gospel ay more emphasis about money. Yung bang, ito, i-share ko lang, dahil ang dami kong mga kaibigan pastor na i-involve. Naalala ko noon, Bishop, kung bidahin mo ako sa St. Church, imomotivate ang leader mo, na sila ay magkaroon ng contribution para kaibigay ng kotse. Biro mo motivation yon? Kasi ginawa nila eh. Pero nagka-problema yung mga tao kasi wala nang iambag doon sa hinuhulugan sa sakyan ng pastor. Ang nangyari, ang mga tao nawawala dahil sa responsibilidad. Pero dumating ang sandali, nakausap ulit kami. Sabi sa akin, may kotse ka na ba? Oo, pero hindi galing sa kongregasyon yan. Binili yan ng anak ko. Humarap ako sa Diyos, hindi ko inaabuso pagka-pastor ko. Nakabahay ako, binili yan ng anak ko. Nakuha niyo po ba ako? Kasi minsan, ang danger, pag lumalago ang church, ginagawang money-making machine ang church. Nasa church natin, kita niyo binibigay niyo tithes. Tigil nga tayo ngayon dahil nag-iipon uli. Nakuha niyo po ba ako? And that is the danger in the last day today. Hello? Nakuha niyo po ba ako? I want to put everything in balance. Hindi masamang i-motivate ang tao pagbibigay. Pero biblical lang. Give your tithes, that is only. Pero yung sabihin sa'yo, birthday ni pastor. Ipaganda natin, hindi. Nakuha niyo po ba? Nagsalo-salo tayo, si pastora pa nga, yung iba nagdala. Pero I'm not influence anybody to bless me because the Lord bless me also. Ayaw lang natin mailagay yung posisyon ng pagiging pastor in the last day na ginagamit mo ang tao, ang church for yourself. Tas noo. Pag may nagiging bisita kami sa bahay, ganda ng bahay. Simple lang yan, pero yung panganay ko nagpagawa niyan. Iba, nagbibili ng kotse. Ang problema, yung tithes and offering, yung palapin ng pahuhulog na sa kotse. Yung mga leader, wala man lang pamasahe. Pero alam ng finance ang ino-order ko. Ilabas muna pangailangan bago yung ilabas ang aking allowance. Kaya pag minsan wala, Bishop, 300 lang natira. God is so good. Basta mahalaga, mailabas yung dapat ilabas. Nakuha niyo po ba ako? Kasi bakit? Sa end time, may judgment na haharapin ang bawat Christian. Nakuha niyo po ba ako? Kaya ako po ay nanliliit na Lord, oo nga. Napakahalaga nun. Amen? Amen po ba? Kaya sa atin bilang mananampalataya, I want to put everything into detail to be a blessing without any grieving conscience na oo nga no. Amen? Amen po ba? Kaya sa matagal na panahon pag-iipon natin, marahil hindi gumagalaw, pero ayan, nasa 800,000. May personal na nagpaluwal po ng halaga niyan. May personal na sabi ko nga, uti-uti natin ibabalik yun kasi kailangan din ng tao yun. So makikita natin, napakahalaga. So tungo po tayo sa ating pag-aaralan. Buksan natin Bible in the book of Revelation 14. Ito yung sinasabi ng Bible.
Ang sabi po in Revelation 14:6, then I saw another angel flying in the mid-air, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth, in every nation, tribe, language, and people. So yan po yung mangyayari. At yan ang nangyayari sa uling panahon. Ano sabi? Sa verse 7, and he said aloud, a loud voice, fear God, give Him glory, because the hour of His judgment has come. Worship Him who made the heaven and the earth and the sea and the spring of water. Sa Tagalog, nakita ko rin ang isang anghel na lumilipad sa kalawakan, dala ang walang katapusang magandang balita upang hiyag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lahi, wika at bayan. Sinabi niya ng malakas, matakot kayo sa Diyos at luwalhatian niyo siya sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sambahin niyo ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, dagat at mga bukal sa tubig. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Dito meron po sinabing eternal gospel. Sabihin natin, eternal gospel. And I saw another angel flying in the mid-air, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth. Sa huling panahon, ay talagang ipapahayag yung eternal gospel. Ano ba ang eternal gospel na tinutuhoy dito? Alam naman natin, basically, the gospel of Jesus Christ. Kasi ngayon, napakarami pong teaching. Kaya alam nyo, nung ito nabasa ko, pinag-aralan ko, maraming nagkalat na teaching, dapat i-discover nila ano bang mga teaching sa huling panahon ang dapat ipahayag. Kaya, napakarami. No? Napakarami. Sa San Pablo pa lamang, mayroong Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Ina. Yes, dyan. O young people, di ba, na-encounter niyo yun sa eskwelahan? Ano, Pastor Ira? Merong mga may dalang laptop na nangangaral na kami tunay na born again kasi may Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Ina. Kinote lang nila ang isang verse. Nakuha niyo po ba? Kaya sa Bible School, tinuturo ko ang hermeneutics, homiletics, to really know the original manuscript ng Bible. Na hindi isang verse, aangkinin mo na. So marami sa Bible na napupulot yung marami. Kaya yun na itinipreach nila. The kingdom of God, walang problema doon. The grace of God, walang problema doon. Pero minsan, hindi nagiging balanse, nawawala yung tunay na content ng eternal gospel. Nawawala ang content. Yung pure content of the eternal gospel. Why God said eternal gospel? Kasi eternity ang tinutukoy dito. Yung ibang preaching, physically, ibibless ka. And that is the kingdom living. How to possess the money, how to reign in the business, everything living inside the kingdom of God. Always teaching about money and changing the lifestyle. Ang papalitan ng Diyos ay hindi lang po lifestyle, kundi deeper light in Christ. Nakuha niyo po ba? Kaya ngayon makikita natin, nakakatuwa ay blessed ka naman dahil Christian ka. Ang pinag-uusapan lahat, ang outcome result lagi ng pagiging Christian. Blessed ka. Uy, 2 na sakyan mo. Blessed ka. Ang laki na income mo. Blessed ka. It is not a real identity of the eternal gospel. Kasi lahat ng yan ay maiiwan. And we cannot measure you are blessed physically and the same eternally. Kasi iba yung tinatawag na terrestrial, iba po ang tinatawag na celestial. Heavenlies and earthly. Kaya sabi nga ni Jesus Christ, huwag kayong mag-impok na kayamanan sa lupa, dito tinatanga. May magnanakaw, mag-impok kayo na kayamanan sa langit, sapagkat sa langit walang magnanakaw, walang maninira. Ano tinutukoy doon? That is the eternity. The eternal gospel. Hindi ko sinasabing masama ang material. But you need to put into detail the balancing light. Not to be more focused to the material
benefits as a Christian. Nakuha niyo po ba ako? Hello? Amen po ba? Kasi hindi mo pwede i-judge. Alam niyo, dako pa noon, ang dami, ako personally, my wife, ang dami persecution. Sabi noon, ganyan ba, pastor? Ang kotse mo, kasi luma yung kotse ko. Nakuha niyo po ba? Karag-karag nun eh. Kasi hindi naman kotse ang aking priority, papag-aral ng mga anak ko. Ang anak ko nag-aaral sa LC, tao SPC, lahat nag-aaral eh. Cellphone ko, maliit, okay lang. Nakuha niyo po ba ako? Hello? Kasi hindi po yung material manifestation to show the people, I am blessed. Tandaan natin, ang eternal gospel referring to eternal benefits. Amen? Amen po ba? Kaya sa ating buhay, makikita natin, ito. Kasi, ay dito, blessed dito. Oh, blessed ang pinag-uusapan dito, walang poverty dito. Yes. Pero pwede ka naman pagpapalain na good way, di ba? Amen? Kaya, to cut the story, yung mga nag-negative sa akin noon, one day, nagkita-kita kami, at nagkaroon ng pagkakataon naman, pinapunta ko sa bahay, kaya direct, sinabi ko sa kanila, huwag niyong lalagyan ng tuldok ang buhay ng isang tao. Dahil hindi pa tapos ang Diyos sa kanila. Amen? Amen po ba? Nilagyan niyo akong tuldok nun eh. Pero dapat may koma. Hello? Kaya with regard to the end time message, ipinapakita dito more emphasis about the eternal gospel. Ano ba dala-dala ng eternal gospel? Basically, naandito rin po sa verse na ito. Hindi ako kukuha sa labas. Ano ang unang-una? Tingnan po natin. Mensahe, eternal gospel to proclaim. Sabihin natin, to proclaim to those who live on earth. Ipapahayag daw ito sa mga taong nabubuhay sa daigdig. Sino ito? Ito po yung nation. Pag sinabing nation, language. Tribes, nation, people. Kaya hindi pwedeng hindi makasama ang mga tribu sa mangyan. Hindi pwedeng sabihin ng mga tribes sa Tawi-Tawi, anywhere, here in the Philippines, na wala kaming narinig na preaching of the gospel, about the salvation of the gospel, the Christ gospel. Kasi bakit? Kahit ngayon sa YouTube, marami na nagpipreach. Sa Facebook, marami na nagpipreach. Sa television, marami na nagpipreach. What is the connection of this kind of increasing in technology with regard to eternity? Ano ang connection nito? To prepare the people for the great white throne. Para pag ikaw naman ay lumarap sa Diyos, hindi mo masasabing, hindi po ako nakarinig ng preaching. O sasabihin ng Lord, ano hindi? Kasama ka ng asawa mo, hindi mo naman siniseryoso. Nakuha niyo po ba ako? Kaya sa Bible, meron po huling pagluha. Ano yung pagluhang ito? Merong great gathering before we are going to the judgment, yung kasalan, ipapakita ng Diyos sa mga naligtas at luluha ka, wala doon ang asawa mo. Nakuha niyo po ba? Amen. Kaya ganun na lamang ang aking desire. Hindi ko maabot ang aking pamilya Santa Cruz. Kinausap ko ang isang church. Okay ba sa iyo, Bishop? Iba ang pangalan ng church mo, kami magre-reach out. Okay sa akin yon. Sa panahon ngayon, hindi mahalaga kung maganda church, ano pangalan ng church. Ang mahalaga yung eternal gospel, malaman ng aking pamilya sa gatid, makakilala sa Panginoon, magkita-kita kami sa langit. At alam niyo, pinag-usapan pala ako sa kanilang church. Okay pala yan si Bishop. Kasi sa panahon ngayon, you need to level up your maturity na hindi ka na nakatingin. May nagsabi nga sa akin, Bishop, pwede man doon ako dumalo. Walang problema, magpatuloy ka lamang. Kasi ang desisyon nga nasa atin eh.
Nako niyo po ba? Amen. Pero ang desisyon mo, sigurado ka diyan. Kasi may mga nangyari nung una pa man, nagdesisyon na sinabi ako po'y magpapatuloy and one day nakita ko na lang na wala na sa Panginoon. Kasi hindi according to the eternal gospel. Kaya eternal gospel means Christ's salvation. Maunawaan natin. Kaya yung pagsama mo dito, alam nyo, nung pinagpipray ko ito kagabi, nagising ako ng maaga, sabi ng Lord sa akin, sigurado ko ba yan nadalo lahat sa Life in Christ ligtas? O baka naman nadalo lang yan dahil kaibigan mo, malapit sa'yo. Nako niyo po ba ako? Bigla ako napaluhod. Baka nahihiya lang sa'yo kung bakit dumadalo. Listen to this. Kailangan natin ang Panginoon. Amen? Ano po yung una sinabi dito? Balikan natin. Ano yung content ng eternal gospel in the last day na kailangan ipangaral? Hindi yung samut-saring si Yahweh hindi Diyos, no? Kailangan ni extreme grace na masyado kang matali, wala na sa law. Alam nyo, nung nabasa ko to, ito dapat ay pinipreach. Ano una? Ano man sabi ng verse 7? In every nation, tribe, language, and people. Ano sabi? He said in the loud voice. Sabihin natin, He said in the loud voice. Ano ang sabi? Fear God. Yan ang unang sangkap ng eternal gospel na ang bawat tao magkaroon ng takot sa Diyos. Anong saysay na nasa kingdom living ka? Anong saysay na ina-apply mo ang super grace kung wala ka na naaalis ang takot mo sa Panginoon? Hindi ka na natatakot magkasala because tinatakpan ng habag, biyaya ng Panginoon. Are you with me? Yan ang unang-unang content ng eternal gospel. You need to fear the Lord. Ba't ba tayo napunta ng church? May takot ba tayo sa leader? May takot tayo kay pastor? No. Why we are here, even me, I'm here because I have fear in the Lord. Hindi ay pinipilit kundi magkasala, hindi dahil ako'y pastor. Hindi dahil ako'y leader, kundi I have fear in the Lord that one day no one can hide everything in the front of God. Kasi lahat tayo haharap. Kaya sabihin nga natin, matakot ka sa Diyos. Yan ang content ng eternal gospel. They need to preach in the last day. Hindi yung samut-saring mga teaching na prosperity, magtanim ka, aani ka, i-bless mo, pastor mo, lalo kang pagpapalay. Hindi masama lahat yun. Pero ang tanong, may takot ka ba sa Diyos? Hello? Kasi pag tayo may takot sa Panginoon, kasama mo nang gagawin yun. Are you with me? Bunga lang lahat ng bagay na gagawin mo as a generous, as a giver, because you have a fear in God. Sabi natin, fear. Ano sabi ng Bible? Sa sabi po dito sa Bible, makikita natin dito, have fear in the Lord, Psalm 110 verse 11 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Alam nyo, pag tayo may takot sa Diyos, simula yan ng wisdom. Sabihin natin, wisdom. Ano to paano natin i-apply? Ito po yun, makinig kayo. Pag tayo may fear sa Lord, the beginning of wisdom, ito, sa gagawin ko bang ito, ako ba'y magkakasala? Sa gagawin ko bang ito, ako ba'y malalayo sa Diyos? Sa gagawin ko bang ito, and that is the wisdom. Amen? Hello? Kaya napakahalaga na maunawaan natin. Ang sabi ni David, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kakaibang karunungan ibibigay sa iyo pag ikaw may takot sa Panginoon. Amen? Hindi ka gagawa ng sama sa kapwa mo. Hindi ka mag-aargabyado sa kapwa mo. Bakit? Sapagkat may takot ka sa Diyos. Hello? Amen po ba? Napakahalaga nun. The fear
of God. Sabihin natin, fear. Sabihin natin, fear of God. May takot ako sa iyo, Panginoon. Kaya yun ang magbabantay sa iyo. May takot ka sa Panginoon. Ano ang points natin dito sa Exodus 20:20? Moses said to the people, do not be afraid. Kasi nasa journey ang mga Israelite during that time. And God has come to test you so that the fear of God will be with you. Sabi ni Moses sa mga Israelita, huwag kayong matakot. God has come to test you so that the fear of God will be with you. So meron lang po akong 4 na napakahalaga sa fear. Babasahin ko na lang to para po tayo matapos natin. A healthy fear of God keep us from sinning. Sabihin nga natin, a healthy fear of God keep us from sinning. Kahit nagsosolo ka, hindi ka binabantay ng asawa mo, alam ng Diyos, pag may takot ka, yun ang mag-aalaga sa iyo para hindi ka magkasala. Amen? Para hindi ka magkasala. Kaya sa Christian, kailangan talaga natin, hindi ko kasama asawa ko, pero ano itong ginagawa ko? Ano ito, di ba? Nakuha niyo po ba ako? Hello? Minsan, nag-i-honest nga ako kay miss ko kay pastora, noon pa naman ito. So, siyempre, alam niyo ba, mga eskwelahan, may reunion, tama? Amen po ba? Reunion ng mga school student, mga high school life, isa high school life. So, nakita-kita kami. So, siyempre, naandun. May crush-crush nung araw, di ba? Amen? Hello? Pero ang wisdom ng Lord na binigay sa akin, ang timano, sinabi ko, I am a married man, I am a pastor. Amen. That is the wisdom. Ay naandun yung naging girlfriend ko nung araw. Ano? Biyuda. Marites kayo. So point lang dito, nais ko, but praise God because the fear of God. Amen? Sabi ganun, Jimmy, nakakabless ka naman. Ikaw pala'y pastor na. Sabi ko. So, ikaw, kamusta na? Yung asawa ko, namatay. Okay. So, makikita natin dito na talagang ikaw maglalagay ng boundaries. Amen? Kaya, mas maganda ang picture sa cellphone mo, asawa mo na naandun, di ba? Hello? Pag ako'y nasa abroad ang nakalagay dito sa laptop ko, yung picture, mukha ni Mrs. Kaya pag meron akong gathering sa mga Pilipino, mga babae, kilala niyo ito? Ang ganda naman, Bishop, na asawa mo. Asawa ko yan. So, ikaw ang naggagawa na tinatawag na boundaries. Right? Amen. So, a healthy fear of God keep us from sinning. Hindi ka magkakasala dahil may takot ka sa Panginoon. Ay merong +1 pa. Ano yon? Takot sa asawa. Di ba? Mga boys, taas ang kamay ng mga tatay. Kailangan meron tayong healthy God, ano sabi diyan? Fear of God. Tama? +1. Takot sa asawa. Di ba? Sabihin mo sa asawa mo, thank you, takot sa iyo. Amen. Amen po ba? Hindi porke naman ikay natatakot sa asawa mo, under desire ka. Dito, tingin tayo. Hindi porke ikay sumusunod sa asawa mo sa lahat yan ng gusto, ikay nagpapa-under. Ego yon, mali. Yun ay para manatiling sacred ang inyong pagsasama, maglalagay ka ng boundaries. Amen? Si Pastor Conrad nga, nag-preach kahapon 1/4 ng kanya sinabi, asawa niya di ba? Talagang lumalabas sa bibigan, nasa puso. Siyempre naman, lang ang sabihin niya, yung kanyang katuwang sa paghahalaman. Sino ikaw? Pag may kakwentuhang iba, sino yung kinukwento mo? Tutut! Kailangan kinukwento mo, bida ang asawa ko. Di ba? Amen!
Palapakan natin ang Panginoon. Kasi, a healthy fear of God keeps up from sinning. Kasi in the last day, increasing immorality ay rampant. Nakita nyo lang sa celebrity, papalit-palit may asawa. Ito dati. Ay, kaya nung ako magdidesisyon sabi ko dun sa Regal Film, ayoko mag-artista. So, ayoko mag-highlight. No? Kasi, makita natin, increasing Ang media ngayon, ang daming content. Right? Yung mga content creator ng mga ano ngayon, mga TikTok, ang dami. Ang dami nagkalat. Wala nang pumipigil, hindi kaya kontrolin ng media ng ating Pilipinas kasi direct sa Facebook. Nako niyo po ba ako? So napakaraming malalaswa ang kailangan lang. Minsan nga, pag may napabadaan ako, si Macy, ano yan? Hindi, napadaan lang ito. ang haba ng mata Kaya alam nyo, para ako to keep me from sinning, yung password ng cellphone ko, alam niya. Alam niya password. Ganon din ang cellphone niya, alam ko. Wala naman ako nababasa. Sabi nga niya, gwapo mo. Makikita natin, to keep from sinning. Kasi in the last day, even the very elect will be deceived. Nako niyo po ba ako? Ayaw na lang natin magbigay na example. In America, maraming great man of God na bubaksak sapagkat overexposed sa kanya mga leader na mga babae. Sa secretary, sa mga leaders, no? Kaya sa akin, ipinagbawal ko ang beso-beso babae sa babae. Sa lakin. Mano, okay. Pero beso-beso, limit. Pero minsan may nakakalusot. Pero inaanak ko naman yan sila. Naku, magbeso. Oy, Nino, kamusta? Yung okay lang yun. Amen po ba? Hello? Kasi ang problema ng minsan, nagte-take advantage, hindi na beso-beso. Uy. O, minsan gathering, kay Mrs. may humalik Kailan ko lang nalaman, hinalak na ko ng pastor. Hindi mo hinami siya ka. Pero mo, beso-beso lang hinalkan. Imbis na gano'n sabi, uy, pastora, ang tunog pa raw. Biro mo. Masyadong socialism. Exposed to sinning. O kahapon, ang ganda ng teaching ni Pastora, tawa kayo, tawa. Pati ako, in-example So, ang point ko dito, kailangan fear of God. Kaya sa huling panahon, ito yung pagpokusan mo. Huwag mo pag-pokusan yung mga teaching sa YouTube na nakagulo. Amen? Amen po ba? Napaset up na yun, si Kristo tagapagligtas natin. Ang grasya ng Diyos sa Kanya yun, ang faith sa atin. Huwag mo nang isok yung mga teaching na kung ano-ano. Ang mahalaga, the end-time message, the eternal gospel, fear of the Lord. Amen? May takot ka. Kasi napakahalaga sa huling panahon na wala. Anong point? Another one. A healthy fear of God drive out all others' fear. A healthy fear of God drive out all others' fear. Pag tayo may takot sa Diyos, yung takot natin sa iba, mawawala yun. Drive out. Misa kasi we have fear in our future, we have fear in our career, we have fear in our job, we have fear everything. Pero if you have fear in the Lord, every fear will drive out by the power of the fear of God. Amen. Kaya yung alalahanin mo, mawawala yan dahil ako ay may takot sa Diyos, hindi ako pababayaan ng Diyos. Amen? Palapakan natin si Lord. A healthy fear of God bring blessing. So yan. Sabihin natin, a healthy fear of God bring blessing. Anong sabi ng Proverbs 9:10? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. And the last one, do sa fear, the fear of the Lord add length to life. Sabihin natin, ang pagkatakot sa Diyos, nagpapahaba ng buhay.
Amen? The fear of the Lord adds length to life. Nagpapahaba yan. Kasi may takdang araw naman para sa atin. Nung dinadialysis ako noong isang araw, may nakasharing ako. Kasi may isang nanay doon na dinadialysis, naging critical hanggang sa i-revive. Habang dinadialysis, bumaksak ang blood pressure. Kaya kami, pag dinadialysis, every 20 minutes, minomonitor ang blood pressure, bumabaksak, tumataas. Yung katabi ko naman, laging baksak, may circle. Lagi pinapatawag yung nurse. Pero kung sabi ko, Lord, kontrolado mo lahat. Amen? Then yun ang nag-iwi para ako'y mag-share. Nasabi ko doon sa tao, alam nyo, kuya, hindi sakit ang ikinamamatay ng tao. Prove ko yan. Ang Diyos ang kumukuha ng buhay sa tamang oras. Bakit? Paano mo ipapaliwanag yung taong natulog ngayon, kinabukasan hindi na nagising? Walang sakit na natulog yan? Paano mo ipapaliwanag na pumunta lang ang pamilya sa Maynila, bigla na lang napasalamuha sa maraming tao, malakas, nung umuwi, nilagnat na kaagad, namatay. Samantalang yung nagtatraffic sa Wawa, nag-COVID na, hubad-baro pa, hindi naliligo, hanggang ngayon buhay. Nakuha niyo? Amen po ba? Sabi ko ito ang buhay ng Diyos, ng buhay sa Genesis, nung nagawa yung lupa na ginawang tao, walang buhay yan, pero ang Diyos ang nagbigay. Hiningahan niya at naging buhay na kaluluwa. Yung hiningang iyon, ayon po sa Ecclesiastes chapter 12, siya ang nagbigay, siya rin ang kukuha. Kaya ako, hindi ako takot. Ang mahalaga, habang ikay nabubuhay, maging handa ka sa buhay mong pupuntahan. Kaya nagsisharing na kami, no? Nakikinig, ang dami nung isa tanong, ay ganun po ba? Ay pastor, ganito. Ang dami, ay nag-ikot na, ikot. So sabi ko, hinog na. Marami na nagtatanong. Kasi alam niyo sa buhay ngayon, talagang kailangan natin na huwag tayong matakot. Ako, hindi takot. Basta pagka umaga, Lord, salamat sa bago umaga. Hinahatak na ang araw. 20, alis na misis ko. O diba? Ayaw pahatid. Sabi ko sa kanya, usod ko dialysis ko kasi Friday ang flight niya. Alis alas 7 ng umaga, hapon ang flight. Ang dialysis ko Biyernes alas 5:30. Sabi ko, magpapadialysis ako ng Huwebes ng gabi. Ay, wag na. Baka pag nagtitihapuin ka, hindi na ako makasakay ng aeroplano. O, sige. So ako, wala akong takot. Sabi mo, huwag kang matakot sa kamatayan. Mahaba buhay mo. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Mahaba buhay natin. At may dahilan. Alam nyo, yung kwento nga sa Luke chapter 2, si Simeon, ano sabi ni Anghel sa kanya? Simeon, hindi ka makakaranas ng physical na kamatayan hanggat hindi mo ka nakikita ang pagliligtas ng Israel. Ang ibig sabihin, kailangan pa niya makita si Jesus. So dumating ang oras, isang araw, dumating si Jose at Maria doon sa pintuan at kalong si Jesus. Ang sabi ni Simeon ay ito, Lord, your servant is now ready to die, to depart, because I see the consolation. Pero hindi kagad siya namatay. Nabuhay pa siya. Bakit? May ipapagawa pa si Lord sa kanya. Sabi mo, mahaba pa buhay mo. Amen? Kasi lalaki pa ang anak mo. O tatay na mga may baby, taas ang kamay. Mahaba pa buhay nyo. Dahil magkukuleho pa ang mga anak nyo. Ang mga anak. Isipin mo yun. Amen? Kaya sabi ko nga sa Lord
Lord, mahaba buhay ko kasi si Dave, ihahatid ko pa sa eskwelahan yon. At ang nakatutuwa, ako'y nag-renew ng driver's license. Ang ibinigay sa akin ng LTO, 10 taon. Ang sabi nung hawak ko yung card, Lord, ang ibig sabihin, 10 taon pa akong mabubuhay. Na 10 taon ako magdadrive. Sabi ni Mrs., wag naman. O, di ba? Mahaba pa, amen. Kasi siyempre ako 61, plus 10, 71. O, di ba? Paano kaya kung ako'y mag-preach niya? Mga kapatid, tayo po'y makinig. Pero sabi ko sa Lord, Lord, habang may lakas, may pag-asa at mahaba buhay. Again, the fear of the Lord add length to life. Sabihin natin, mahaba buhay. Then verse 7, ano pa susunod? The message content in the last day. The first one is fear of the Lord. Verse 7, ano sumunod? Give glory to God. Yan yung talagang content ng eternal gospel. Hindi yung samut-saring mga doktrina ang nakukuha sa YouTube. Basically, give glory to God. Magbigay ka ng kaluwalhatian sa Diyos. Maparangalan mo ang Diyos. Bilang mga magulang, maparangalan mo ang Diyos. Bilang mga anak, maparangalan mo ang Diyos. Sa iyong trabaho, maparangalan ang Diyos. Sa iyong pag-aaral, maparangalan mo ang Diyos. Sa paglilingkod mo, paparangalan ang Diyos. So, yun lang yun. Ba't magiging complicated yun? O diba? Simple-simple. Amen? Sabihin natin, give glory to God. Ano sabi ng 1 Corinthians 10:31? Whatever you do, anong gawin mo? Ang sabi diyan, dapat ay maluwalhati ang Diyos. Sa pagsiselfon mo, naluluwalhati ba ang Diyos? Paglalaro mo ng game ng cellphone, naluluwalhati ba ang Diyos? Hindi ko alam yung mga laro sa cellphone eh. Amen? Amen po ba? Hello? Amen. Kaya lahat makikita mo, maluluwalhati ang Diyos. Sa damit mo, maluluwalhati ba ang Diyos? Sa trabaho mo, sa pagsasalita mo. So kailangan, give glory to God. Kaya sabi nga ng Bible, di ba? Whatever you do, whether you drink, you eat, ano sabi? Give glory to God. No? So whatever you eat, drink. Hindi, nasa Bible naman ang alak eh. O ang tanong, naalala ko po nung ako ay magkakasal sa Bicol. Biglang may nagtanong sa akin, Bishop, masaba po ba ang alak? Sabi ko, ay doktor nagsasabi, kailangan naman uminom ka ng red wine para sa puso. Siguro, kaunti lang. Kasi yung po aking kilala 2 bote, may pulutan pa ay masama na yun. Naka niyo po ba? Kailangan kasi maluluwalhati ang Diyos. Maluluwalhati ba ng Diyos na? Pare, okay, patay siya. Mare, o tayo. Mari ka na mari, ako asawa mo. Hindi mo alam, yung kausap mo, asawa mo pala dahil sa kalasingan mo. Amen po ba? Hello? Kaya whatever you drink, meron sinasabi na, drink moderately. Di ba? Kaya, minsan pag may humihingi sa akin ng payo, simple pinapaliwanag ko Katulad yan na swimming pool. Isaw-saw mo paa mo, babasa ka, okay. Pero pag ikay tumalon, lunod ka. Nakuha niyo po ba ako? To have a socialization to your kumpare, to your kumare, you need to give
a limit or boundaries. Amen? Kasi kung ito hindi na magbibigay ng kaluwalhatian, for the sake of friendship, o sige, kaunti lang ako. Alis ka na. Pero say, kulang, hindi timbang, yung kaliwa, kanan. Di uminom ka na naman, kaliwa, kanan. Ang problema, kaliwa, kanan. Kaya umuwi ka, kaliwa, kanan. Hindi na pantay din. Kaya kailangan ito mo, see to it na ito yung magbibigay ng kaluwalhatian. Alam nyo na, ayoko nang masyadong i-elaborate. Amen? And you drink whatever you do. Ayan, whatever you do. Lahat ng gagawin mo, do it for the glory of God. Hindi naman tayo very strict na, sa life in Christ naman eh. Kasi hindi. Halimbawa, sinabi ng pastora na, yung mga nag-aaral, bawal pa boyfriend. Hindi dahil kayo pinagbabawalan. Kasi kayo ay magbibigay ng kaluwalhatian lalo pag nakatapos kayo at nakatulong sa magulang pag kayo nakapag-aral at nagtrabaho. Amen? Sabi nung isang magulang, anak, okay ka na mag-boyfriend. Tapusin mo na pag-aaral mo. O sumunod naman yung anak. After graduation, lumabas, sinama yung boyfriend pa. Ito boyfriend ko. Saan ba sabi ko sa'yo? Pagka-graduate po, sabi niyo, tapusin ko pag-aaral. Tapos na ako pag-aaral. Ito boyfriend ko. Abay, mali. Amen po ba? Kailangan magbigay ng kaluwalhatian. Pag kayo nag-aaral, aral lang ng aral. Amen? So, young people, taas ang kamay. So, pag kayo naman nagtatrabaho, ano ba kaluwalhatian? Di pagkasweldo naman nanay, ito po ang sobre ko. Wow! Maluluwalhati ang Diyos, maluluwalhati ang nanay mo. Praise God. Amen? Nakangiti ang isang nanay dito sa unahan. Bakit? Nakatanggap na ba? Kasi kailangan maluluwalhati Yung mga tatay na sumusweldo, taas ang kamay. So, kung gusto maluwalhati, yung magsulit ka sa asawa mo. Alam nyo, prinsipyo namin mag-asawa, tumutulong ako sa pamilya ko, sa nanay ko. Tumutulong siya doon sa kanyang charity, sa kanyang mga kapatid. Kasi meron yung bangko di ate. Ako naman, bangko di kuya. Pero ano yung prinsipyo namin ito? Makinig kayo. Pag ako'y tutulong sa partido ko, siya nagbibigay. Pag tutulong siya sa partido niya, ako nagbibigay. Mali yung, nanay, tago mo, wag mo, baka nakita na asawa ko. Huwag niyong gagawin yon. You need to be transparent, especially to your spouse. Maluluwalhati ang Diyos doon. Amen? Lalo kayong pagpapalain. Amen po ba? Hello? Kaya ang paborito kong awit, gusto itanong, ang mga tatay, taas ang kamay. Alam niyo ba, paborito kong awit? I surrender all. I surrender all unto you, my beloved. Amen? Pero minsan may nakakalusot din. So makikita natin, kasi ang sabi niya, whatever you do, maluluwalhati. At ako'y natuwa naman, makinig kayo. Kahit nag-abroad na yung mga anak ko, hindi ko alam sweldo nila. Pero may mga need kami, lalo kami nagpapagawa ng bahay, ako'y saludo sa asawa ko. Mahusay siyang ingat yaman. May mga asawa, mga lalaki, pag-usapan nyo, ibang humawak ng pananalapi ang babae. Sa lalaki, wala na, may ilalabas pa ang nanay. Amen? Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon, mga tatay. Amen? Meron pa akong ikalawang team song. Into your hands. Hello? Kasi alam nyo, mula nung nag-aaral ang mga anak ko hanggang ngayon, siya na mamahala. Siya.
Pag ako'y nagkakaroon ng extra blessing, nagkasal ako, nagdedicate ng bata, nagdedicate ng bahay, naghandod ng sasakyan. Sa kotse pa lamang, ayos na yun. Nakuha niyo po ba? Kasi may bionic eyes. Kaya bago umano yung bionic eyes, praise the Lord. Hallelujah. Amen? Amen po ba? Kaya napakahalaga what everything you do. Kasi in the last day, makita natin, walang halaga ang yaman. Ang may halaga, ang relasyon ng pamilya. Palapakan natin ang Panginoon. So see to it. Then last verse, sa verse 7, in the judgment day, there is a rewarding. Sabi natin, rewarding. Kaya makikita natin, sa verse 7, yung ginawa mong pagsamba, yung ginawa mong pagbigay ng kaluwalhatian, i-reward ka ng Panginoon sa verse 7. Sabi natin, rewarding. Okay. So kaya makikita natin dito mga kapatid, napakahalaga na lahat ng ginagawa natin, aanihin natin. Kaya yung pagkaroon ng fear sa Lord, doing the will of God, to give glory to God. Sa verse 7, ano sabi ng verse 7? Balikan natin ang verse 7. And I saw another angel flying in the middle, ano sabi dyan? And he had eternal gospel to proclaim to those who live on earth, to every nation, tribes, language, and people. And he said the cloud boys, fear God, give glory, and because the hour of judgment is come. And that is the message of eternal gospel. Kaya yung may maling doktrina, sige, magpakasasa kayo. Ng preaching ng sugar-coated. Walang magbabawal naman eh. Prosperity gospel, preach kayo, walang problema. I-apply nyo lahat. Pero, one day, merong eternal judgment. Ipagsusulit mo yun. Amen po ba? Kaya napakahalaga dito sa aking pagtatapos, maunawaan natin, ano ang sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 3. Yung judgment na ibibigay ng Panginoon. Kasi sa Bible, meron pong dalawa. Bema judgment and the great white throne. Sabihin natin, Bema, yung tinatawag na judgment for the believer and for the unbeliever. Lahat ay haharap, mananampalataya man o hindi, sa lahat ng kanyang ginawa. And that is what we call Bema judgment and the great white throne judgment of Christ. Ano ito? Basahin natin isa-isa before I close. Ano sabi? 1 Corinthians chapter 3 verse 10. Lakihan mo ang font. Ayon sa kagandahan loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ay nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. Sabihin natin, maingat. Sa verse 11, sapagkat walang ibang pundasyong maaaring inilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. So kaya makikita natin dito yung judgment, yung pagbubuo. Kailangan ng pundasyon si Kristo. Kaya lagi ko ini-emphasize yung pagiging Christ-centered o Christo-centric. Dahil walang nailagay na pundasyon. Hindi grace of God, hindi kingdom living of God. Ang pundasyon na eternal gospel, when it comes to judgment, ay yung matatag na nailagay na ang batong panulukan, walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo.
Kasi lahat ay luluhod, lahat ay magsasabi na siya ay Diyos. Kaya lahat, doon padadaanin. O ituloy natin. Sabay-sabay po natin basahin. Verse 12. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, read. May nagtatayong gumagamit ng ginto, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom sapagkat mahayag sa magitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Then, ngunit, kung masunog man, ilakas natin. Kung gayon man, kita nyo? Ligtas siya. Pero wala siyang gantimpala. Kung bakit tayo naglilingkod, hindi tayo para maligtas. Para sa gantimpala. Nakuha nyo? May sakripisyo paglilingkod. Yung mga sumasayaw dito, di ba? Yung tumutugtog, yung mahawak ng mga ministry natin, pumupunta sa community. Makita natin, may karapatang gantimpala. Kaya dito, bibigyan ko sa akin pagwawakas, paano tayo i-judge ng Panginoon. Bible verse, sabi dito, believers will be judged according to, number 1, conscience. Sabi natin conscience. Kasi ako'y naniniwala, may konsensya ng tao. The conscience of people is the holy whisper of God. Kaya may nagtanong sa akin Bishop, di ba sabi ng Bible, maliligtas ang tao pag siya ay nagsabi si Kristo ay Diyos? Ay paano yung mga nabuhay nung araw na wala pang Kristo? Saan siya i-judge? According to this, the conscience and righteousness. Kasi kahit ang tao ay hindi born again, may konsensya. Yung mga sumaksak na nasa kulungan, pag nakasaksak yun, pag uwi no, may konsensya yun. Ba't ko ba nasaksak yun? Nakuha niyo po ba? Amen? Halimbawa na lang, bumili ka, biglang binigay mo yung 100, ang sinukli sa'yo 99. Dapat ang sukli mo lang piso, nabaligtad. O, ang tanong ko, may konsensya? Wala. Pagtalikod mo, mali ang sukli. Mali sukli. O pakiramdaman mo kung may konsensya ka. Sabi mo, ay blessing? Blessing? Mali. Nag-usap na konsensya na hindi mo dapat tanggapin. Ang gawin mo, obey your conscience about faith. Nanay, sala po sukli nyo. Ang nabili ko po, 99, piso lang sukli. Baliktad. 99 yung binigay nyo. Ang tanong ko, pag naibalik mo, ang tanong, may konsensya? Wala. Di ba? Ay kung hindi mo sinauli, nasa bahay ka na. Sabi na anak, anay, hindi ka makausap. Bakit? Hindi ka pinatutulog ng konsensya. Naalala ko po nung story dito ako magwawakas. Ako ay meron pong kasal sa Bicol. Maliliit pa mga bata noon. Sino ba ang ihahandog noon? Si Stephanie o si EJ? Basta may anak kong ihahandog. Kailangan ko ang pera. Ang sabi nun ni Sister Telma, sabi ko, si Sister Telma, ay ko, Ate Telma, ihahandog anak ko. Kasya na ba 5,000? Ilang tao? Kulang yan, Pastor. O sige, kasi may 5,000 ako, dadagdagan ko pa. Ay may biyahe ako Bicol. May kasal. Siyempre, kahit paano, may love gift.
Pero ito nangyari. Doon ako natulog sa hotel. Tapos ako'y natulog, sabi nung po nung groomsman, yung kakasal, Pastor, baka pwedeng yung room nyo gamitin ng mga abay. Bukas kasi dyan magbibihes. Doon sa kwarto ng aking wife, mga abay na babae. Okay. To cut the story, kinabukasan, maaga ko naligo. Kasi ayoko makapag-unahan. Pasok na yung mga lalaki, naligo. Nung tapos na, sabi ko, tapos na. Papasok na ako. Opo, pagdating ko doon, habang ako'y nag-aayos, nakakita ko na isang plastic. Bugkos na plastic. Nakabalot sa plastic ng mercury drug. Akala ko bimpo. Nung binuksan ko, isang bugkos na pera. Alam nyo, ayan, may konsensya. Sabi ng demonyo, grande ang dedication ng anak mo. Sabi naman ng isa, hindi sa'yo yan. Doon pa lamang nung makita ko, nagkagulo na ang naano ko eh. Siyempre, you need to overcome. Tumawag ako sa intercom. Sabi ko, ako po ay nasa room 11, please, papuntahin niyo po dito si Rick. Yung po ikakasal ko mamaya. Importante lang. Naka-t-shirt na puti, hindi pa nakabarong. Pastor, bakit po? Anong problema? Walang problema. Meron lang akong tuturo sa'yo. Kanino ito? Naku, sa kapatid ko yan, yung best man. Naku, Pastor, ito po yung pambayad sa hotel. Ang laki nito, 70,000. Sabi nung kaaway, sayang. Nakuha niyo? I-reverse natin. Halimbawa, kinuha ko. Siguro nasa bus pa lang ako eh. Hindi na ako makausap. Siguro bumayad na ako sa Max. Siguro nakakainan habang dedication eh. Busy ko sayang-saya ako yung nakaganon. Bakit? May konsensya, hindi ka kayang patulugin nun. Amen? So ang kagandahan, sinauli ko. Nung pag-aalis ko, salamat. Declare ko, gwapong-gwapo. Praise God, wala akong alalahanin. Nung after ng kasalan, inatid ako sa Piltrangco. So, Pastor, ito po yung ticket nyo, diretso po yan. Kasi sa Babicol, meron executive suite. Yung 3 lang kayo, may stewardess yung bus. May pagkain pa sa loob. Sabi nung stewardess, sa po kayo San Pablo, okay, tulog lang po kayo, pag ito San Pablo, gigising ko kayo. Wow. Alam nyo, pagsakay ko, sabi ni kinasal, Bisa, salamat. Kasi kung iba nakakuha nun, may problema kami. Alam nyo, ito po yung sa ticket nyo, bayad na po yan, ito po yung love gift namin sa inyo. Bigla may inabot yung asawa. Pastor, another gift namin sa inyo dahil sa katapatan nyo. Nung binuksan ko, sobra pa sa dedication. Malinis pa konsensya mo. Sabihin mo, obey your conscience. Obey. Conscience is the holy whisper of God. Before we go to the judgment seat, dito pa lamang sa lupa, alam na natin i-manage ang conscience. Ano sabi ng Bible? Bilang reference natin. Basahin po natin. Ipinakikita sa kanilang mga gawa ang nakasulat sa kanilang puso, ang panuntunan ng kautusan, pinatutunayan din itong ng kanilang budhi, sapagkat minsan sila'y sinusumbatan nito, at kung minsan naman sila'y pinagtatanggol nito sa kanilang isipan. Kung ibig sabihin, nagtatalo talaga. Ay para kayo mapalaya, clear conscience. Amen? Hello? Kasi one day, lahat ng ginawa mo, haharap ka sa Panginoon eh. Then last one, sa judgment, 3 lang sito. The second one is the conduct to others. Yung trato mo sa ibang tao. How to conduct other people
Kaya sa atin, mga kapatid, ano sabi dito? Sa Romans 14:4, sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makakahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. At maaari naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin ito ng Panginoon. Conduct to the others. Tandaan natin, the conscience, conduct to others. Kaya iwasan natin humatol. God has a final say. Amen po ba? Amen. Even in the outward appearance of many people, do not give a charge. Kasi hindi mo alam ang nasa puso niya. Sabi nga nung isa, huwag mong kukwestiyonan ang na-late sa trabaho. Baka hindi mo alam, bago siya pumasok, inalagaan pa niya ang kanyang asawang may sakit. Nakuha niyo po ba ako? Amen? Hello? Huwag mo namang husgahan ang isang taong natutulog sa klase, baka hindi mo alam, pagod siya dahil siya working student. Ang ibig sabihin, alamin mo ang tunay na pangyayari before you give them a charge ng husga. Amen? Para pagdating ng araw, haharap ka. And the last one, carnal traits. Sabi natin, carnal traits. Yung nabubuhay tayo ng karnal. Yung, ang tawag ko dyan ay sakang na Kristiyano. Born again pagka-linggo, pagka-lunes, hindi. Kung maglakad dyan, sakang. Kailangan going straight. Amen? Sabi mo, going straight. Conscience. Sabihin natin, conscience. Ano ang sumunod? Conducting to others. And the last one is carnal traits. Kaya ang tatlong ito ay bahagi kung paanong tayo dadaan sa judgment ng Panginoon. Lahat ng ating ginawa. Kaya maglingkod ka, kahoy ang gamit mo, okay lang. Nasunog. Maglingkod ka, dayami, nasunog. Putik, nasunog. Pero yung ginto, hindi nasunog. Bakit? Ba't kaya pure as I close? Kasi ang paglilingkod mo, nasa puso mo at sa Diyos ka naglilingkod. Hindi sa tao. Amen? Hindi ka man pansinin ng tao, naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. And one day, ihahayag yun ng Panginoon. Dadaan sa apoy at masasabi mo, Lord, thank you. Amen? In application from the last word, napakalaga sa verse 7, worship Him who give life. Yan yung huli. Ang laman ng eternal gospel, ang huling mensahe ay sambahin mo siya ng totoo. Dahil dito sa lupa, ay pagsasanay lang ng pagsamba, sapagkat ang preaching mawawala sa langit. Ang giving mawawala sa langit. Ang pastoring mawawala sa langit. Pero ang worship magre-remain even in heaven. Kaya ang eternal gospel, the last message is, worship Him who give your life. Type ito mayo. Let us worship Him. Sambahin natin ang ating Panginoon. Kaya tayo napunta ng church, the place of work, the place of bread, para tayo makarinig ng word. And this is the right place to gather, to give thanks to God. Ang sabi ni David sa awit 23, and I will dwell in the house of the Lord forever. Surely goodness and mercy shall follow me, and I will dwell in the house of the Lord forever. Let us worship God. He is the giver of life. He is your God. Worship Him now. The eternal gospel
The message is worship Jesus, the giver of life. Shall we sing that song? Hindi nagbabago noon ngayon. Bukas pa rin malaho, ako'y lalapit. Maaari ang puso ko. Of end time, the apocalyptic message, na maunawaan namin ang mga signs sa huli mga panahon. Salamat inihayag mo sa amin ang katotohanan ng eternal gospel, which is the gospel of Jesus, to bring us to eternity. Hindi lamang kami blessed materially, but we are much blessed spiritually to bring this kind of life into eternity. Ingatan mo ang kawan mo, Panginoon, na tinubos ang sarili mong dugo. Salamat sa mga pastor na nag-aalaga. Salamat sa pamilya ng Life in Christ. Dumating man ang huling panahon, lahat kami makasama sa eternity. Salamat ang kilang Diyos. Sumunod po ang lahat sa maikli panalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa mensahe mo ngayong umaga. Binubuksan ko ng katotohanan ng aking puso. Kinikilala kita bilang aking Panginoon. Ihanda mo ang buhay ko sa eternity. At habang ako'y nasa lupa, marating ko ang pagkatawag mo sa akin. Maalagaan ko ang kaligtasan. Maging malapit ako sa akin na kapagligtas. Salamat sa iyong salita na nagpapaalala sa akin. Inihandog ko sa iyong aking buhay. Inikilala kita bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus.
Amen.